Si Mang Elias, isang matandang magsasaka, ay nag-aayos ng gamit pang bukid. Lumapit ang kanyang asawa, si Aling Marta, may dalang maliit na mangkok ng kanin. Elias, ito na lang ang natitirang bigas natin. Paano kung hindi tayo makapag-ani ngayong taon? Si Mang Elias ay nakangiti dahil may tiwala siya sa Diyos. Mang Elias ay tumingala sa langit at nagdasal bago kumain. Tanghali na, ang bukid ay bitak-bitak, tuyo ang lupa. Si Mang Elias ay nakaluhod, dinadama ang tuyong lupa. Isang kapitbahay ang lumapit at may awa sa mukha. Elias, wala ka nang aanihin. Iniwan ka na yata ng Diyos. Bakit hindi mo na lang ibenta ang lupa mo at sumama sa amin sa bayan? Ang Diyos ang may-ari ng lupa kong ito. Siya rin ang magbibigay ng ulan sa tamang panahon. Humangin ng bahagya, tila may presensya ng Diyos. Si Gino ay napatingin kay Mang Elias, pero umiling at umalis. Araw-araw, nagbubungkal si Mang Elias ng lupa kahit wala itong tubig. Si Aling Marta ay pinagmamasdan siya mula sa malayo, nag-aalala. Elias, baka naman dapat na tayong sumuko. Wala nang ulan, wala tayong pagkain, paano tayo mabubuhay? Lumapit sa asawa, hinawakan ng kamay nito. Marta, ang pananampalataya ay hindi nakikita, pero ito ang nagbibigay sa atin ng lakas. Huwag tayong matakot. Malakas ang ulan at hangin. Ang kubo nila ay yumani, tila gusto nang bumagsak. Silang dalawa ay takot na takot. Yakap ang maliit na kumot. Arang sinusubok tayo ng Diyos. Hanggang kailan natin kakayanin ito? Ang Diyos ay nasa gitna ng unos. Hindi tayo nag-iisa. Magdasal tayo sa Panginoon. At kinabukasan, matapos ang bagyo, halos wala nang natira sa kanilang pananim. Si Mang Elias ay nakaluhod sa lupa. Si Gino ay muling lumapit at nagbuntong hininga. Ano pa ang dahilan mo para hindi sumuko? Wala na ang pananim mo. Hindi ang pananim ang nagbibigay sa akin ng pag-asa, kundi ang Panginoon. Hanggat may Diyos, may bagong simula. Sa gitna ng wasak na bukid, isang batang halaman ang tumubo. Si Aling Marta ang unang nakakita nito at napaluha. Si Aling Marta ay nanginginig ang boses sa galak. May tumubo! May tumubo! Meron milagro ng Panginoon. Lumapit si Elias at lumuhod sa harap ng halaman. Diyos ko, salamat, ikaw ang Diyos ng himala. Ilang araw matapos ang bagyo, unti-unting dumidilim ang langit. Si Mang Elias at Aling Marta ay nasa bukid, nakatingala. Ama, alam kong hindi mo kami pinabayaan. Maraming salamat sa ulan. Bumuhos ang ulan, napayakap si Aling Marta kay Elias. Ilang buwan ang lumipas. Ang dating tuyong bukid ay ngayon puno ng gintong palay. Si Mang Elias at Aling Marta ay masayang nagaani. Si Aling Marta ay masaya na may luha sa mga mata. Elias, hindi ako makapaniwala. Sobra-sobra ang ating ani. Ang Diyos ay matapat. Siya ang tunay na tagapagbigay. Dumating si Gino, mukhang malungkot, nahihiya at napakahina ang boses na lumapit kay Mang Elias. Elias, tulungan mo ako. Ang ani ko ay naubos ng peste. Wala akong pagkain para sa pamilya ko. Si Mang Elias ay lumapit kay Gino, hinawakan ang balikat nito at may awa sa mata na makikita. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Ang Diyos ang ating tagapagbigay. Kumuha ka ng kailangan mo mula sa aming mga ani. Napaluha si Gino, hindi makapaniwala. Sa harap ng kubo, nakaupo si Mang Elias at Aling Marta habang pinagmamasdan ang kanilang masaganang ani.
Dumaan si Gino, ngayon ay may ibang ningning sa mata. Si Gino ay nakangiti na lumapit kay Elias. Elias, salamat sa pagtulong mo sa akin. Mas lalo akong naniwala sa Diyos dahil sa iyo. Hindi ako ang nagbigay sa iyo, Gino. Ang Diyos ang nagbigay sa ating lahat. Ang totoong kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian kundi sa pananampalataya sa Diyos. Kahit sa gitna ng pagsubok, ang taong nagtitiwala sa Panginoon ay hindi kailanman mawawalan. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako.